Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tanong tungkol sa pag-aayuno ang ating narinig sa Ebanghelyo. May tanong kay Jesus. Mula naman ngayon sa mga alagad ni Juan Bautista tungkol sa pag-aayuno. Kung kahapon, kini-question ang mga alagad ni Jesus sapagkat nakikita silang nakikisalo kasama ni Jesus ang mga publikano at mga makasalanan. Di ba kahapon, naalala nyo pa? Di ba? Si Jesus kumain, nakisalo, kasama ang mga publikano. Sino yung publikano na yon? Si Mateo. Yan, very good, no? Si Mateo. Kasama ng iba pang mga makasalanan, no? Tingnan mo nga naman talaga, no? Wala kang tulak kabigin, no? Lahat lagi may tanong sa'yo kung talagang sinusubok ka. No? Well, mabuti at matuwid si Jesus. Kahit sinong magtanong sa'yo, kahit sinong manubok sa Kanya, hindi nila kaya. Kasi ganyan ang taong matuwid. Ganyan taong mabuti. Kaya nga ako, no, pagka tinatanong ko ng tinatanong isang tao, ramdam ko no, may something dito. No? Ramdam ko pag hindi talaga totoo itong taong to, talagang pipigain ko. Kasi ramdam mo yun Pero kung matuwid at tama ka, kahit anong itanong sa'yo, kaya mong sagutin. Wala kang katatakutan kasi nasa tama at mabuti ka. Si Jesus ganun din. Talagang sinubok, tinatanong. Ngayon naman, ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Pero, ang totoo, hindi nila alam na yung salo-salo na dinadaluhan ni Jesus, hindi nila nakita na yung pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan at publikano ay isang despedida party ni Mateo. Dahil iiwan na niya ang kanyang lumang buhay at siya ay magbabagong buhay. Bilang isang publikano, tingin sa kanya ng marami, isang korap at traidor. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon na magbago sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ni Jesus, iniwan niya
ang kanyang paningilan ng buwis at sumunod kay Jesus. Minsan ng tao pag mapanghusga, ibig sabihin kasi hindi mo alam ang totoo. Kung ano lang yung nakikita mo, yun lang ang alam mo. Pero hindi nila alam, despedida party. Pero tinatanong siya, no, bakit di siya nag-aayuno? Bakit hindi malimit? Yan lang ang nakita ng mga tao. Ang nakita nila, nakikisama si Jesus sa mga makasalanan. Ang nakita nila, kain ng kain ang mga alagad ni Jesus. Pero hindi nila alam, sinamahan, sinasamahan, at tinawag ni Jesus ang mga makasalanan, hindi lang para makisalot magkainan, kundi para magbago. Magbago. May dalawang bagay ang binigay si Jesus na sagot sa tanong tungkol sa pag-aayuno. Una, ang sagot ni Jesus, hindi nag-aayuno ang tao kapag kasama nila ang lalaking ikakasal. Dahil ito ay panahon ng pagsasaya o pagdiriwang. Sa pagsasabing ito, ipinapahiwatig ni Jesus na siya yung lalaking ikinasal o ikakasal. Siya yung bridegroom. Kaya naman, ibig sabihin, hanggat kasama nila si Jesus, panahon iyon ng pagsasaya. Panahon iyon ng pagdiriwang. At darating ang panahon na kapag hindi na nila kasama si Jesus, sakalang sila mag-aayuno. Sakalang mag-aayuno. Kaya nga, ang ating banal na Eucharistia, isang pagdiriwang, isang thanksgiving, kasi kasama natin si Jesus. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Kapag nagsisimba ka, isa itong pagdiriwang, isa itong pagsasaya, dahil narito ang presensya ni Jesus. Pangalawa, para sagutin ang tanong, gumamit si Jesus ng imahe ng lumang sisidlang balat at bagong sisidlang balat. Nakakita na po ba kayo nun? Baka hindi pa, no? Noong panahon ni Jesus, sinisilid o nilalagyan, ang lalagyan ng alak ay gawa sa balat. No? Balat ng hayop. May familiar na yata kayo doon, di ba? Yung itsurang parang bag. No? Siyempre, wala pa namang mga water flask ngayon o noong panahon ni Jesus. No? So, yari sa sisidlang balat. At ginamit ni Jesus ito na imahe. Na kapag ang lumang sisidlang balat ay nilagyan ng bagong alak, masisira. Masisira ang balat. Puputok. Ano dapat? Lumang sisidlang balat, lumang alak. Bagong sisidlang balat, bagong alak. Ganon din, pag tinatagpian ng butas ng damit, mga mananahi dito, di ba? Kapag may butas ng damit, papatsian mo, hindi pwedeng bago yung damit na butas, papatsian mo ng lumang tela. Hindi pwede. Una, hindi match. Di ba? Pagka makutim na yung tela, medyo makutim din ang ipangtatagpi mo. Tama? Para mag-match. Itong nais puntohin ni Jesus tungkol sa dami ng tanong sa Kanya na binabato, na binibigay sa Kanya. Hindi nila maunawaan si Jesus dahil nasa luma silang pag-iisip. Yun ang ginagawa ni Jesus. Binabago o meron siyang bagong turo. Kaya nararapat lang na nasa bagong kaisipan sila. Siguro sabi ni Jesus, naku, hindi naman mauubos ang tanong ng mga ito kasi sinusubok nila ako. Hindi naman yan mauubos sa pagtatanong kasi hindi nila ako maintindihan. Kaya nga pinapahiwatig ni Jesus, bagong turo, bagong kaisipan dapat. Lumang turo, lumang kaisipan. Kailangan ganun. Kailangan. Kung hindi, hindi magkakaunawaan.
Nalala ko po, no, nung ako'y bago sa Quiapo, no, hindi ko maintindihan kung bakit ang gulo-gulo ng traslasyon. Naintindihan niyo po ba yon? Naguguluhan din ba kayo? No? Ba't pag ganito, ang gulo-gulo? No? Gulo-gulo ng mga ihos, ang gulo-gulo ng mga deboto. No, hindi ko talaga maintindihan yon. Bakit ba ganon? No? Kaya nung nandun ako, no, minsan tatalo pa kami ni Father Douglas, ganyan, hindi dapat turuan mo yan ng ganito, ganyan. No? Kasi gusto ko maayos, gusto ko organize. Hindi ko talaga maintindihan. Hanggang kinailangan kong sumama sa prosesyon. Kailangan kong sumama sa traslasyon para maunawaan ko. Hindi ko maunawaan noon kasi yung isip ko iba sa isip ng mga deboto. Yung pananaw ko iba sa pananaw ng mga ihos. At nung sumama ako sa traslasyon, sa prosesyon, doon ko nakita. No? Kahit sa labas mukhang magulo, maayos pala. Siksikan? Oo. Pero hindi ka naman nasaktan. Madaming tao? Oo. Pero maayos pala. Pero hindi ko dinideny na mayroong mga ilang pasaway. No? Yung bakit nasasaktan, bakit nagkakagulo, meron naman talaga mga pasaway. Pero yung mga tunay na deboto, yung mga totoong ihos, maayos eh. At anong ibig sabihin? Kailangan ko munang pasukin ang kanilang buhay para maunawaan ko sila, maintindihan ko sila. Kailangan kong tignan yung kanilang buhay, sundan, makisama, makisalo, para maunawaan ko sila. Natapos yung traslasyon, hindi ka naman napano, although masikip, kasi madaming tao, pero hindi ka nasaktan. Although mainit, kasi madaming tao, pero maayos. Maayos. At ito yung imbitasyon sa atin. May mga panahong hirap din tayo maunawaan ang Diyos. Bakit? Hindi natin pinapasok ang buhay ng Diyos. Hindi natin pinapasok kung paano mag-isip ang Diyos. Hindi natin kinikilala ng mabuti ang Diyos. Kaya madalas, ang dami nating tanong sa Diyos, bakit ganito, Lord? Bakit ako pa? Bakit lahat? Puro bakit. Pero ang sagot, mauunawaan mo lang ang Diyos. Ang nangyayari sa iyo kung kikilalanin, papasukin natin ang buhay ng Diyos. Dahil kung hindi, marami talaga tayong magiging tanong sa Diyos. Kung kilala mong Diyos, alam mo kung bakit binigay sa iyo, alam mo kung bakit nangyari, kung alam mo ang puso ng Diyos, pinasok mo ang puso ng Diyos, alam mo kung bakit ganito. O yung bakit, alam mo ang sagot sa mga bakit ng iyong buhay, sa mga tanong ng iyong buhay. Itong hamon sa atin. Siguro, ganun din. Yung mga alagad ni Juan Bautista, yung mga Pariseyo, kung pinasok lang nila ang buhay ni Jesus, mauunawaan nila si Jesus. Si Mateo, sa kanyang pagsunod kay Jesus, unti-unti niyang naunawaan ang mga bagong aral na siyang kanyang isinabuhay dahil siya ay sumunod sa buhay ni Jesus. At kahit si Jesus, bakit tinawag, bakit nakisalo sa mga publikano at makasalanan? Kasi kinikilala niya at inaalam niya ang mga ito. Hindi ba? Ang ganda noong ganon. Makikilala lang natin ang isang tao at mauunawaan natin ang isang tao at ang Diyos kung papasukin natin ang kanilang buhay. Amen? Amen.